Paano nga ba tayo magkakaroon ng patient heart? Madali ba to? Kaibigan, meron ka bang impatient heart? Sino sa inyo yung nakaka-relate? Ako, meron akong impatient heart sa iba-ibang area. May 3 point tayo ngayon. Una, wait for God's timing. Pangalawa, stop being pressured. Pangatlo, submit to God's process. So, lahat ito, madodraw natin palabas doon sa binasa natin na talata kanina. So, una, pag-usapan natin ang number 1, wait for God's timing. Bago natin basahin ng talata, balikan muna natin sandali ang kwento. Tayo ay bumabalik ng mga 3,000 years ago sa panahon ng Israel na muling haharap sa isang malupit na kaaway, ang mga Filisteo. At hindi ito simpleng gulo lang, ito ay totoong banta ng digmaan. Kung babasahin mo sa simula ang kabanatang ito, ang mga Filisteo ay nagtipon ng libo-libong sundalo. May mga kabayo, may mga chariots, at para bang sinasakop na nila yung buong paligid ng Israel. At ang mga sundalo ni Haring Saul, nagsisimula na matakot, nagtatago sa kuweba, sa mga lungga. Pero, tandaan natin, hindi siya basta-bastang tao lang. Siya ang kauna-unahang hari ng Israel. Hindi siya pinili ng tao lang. Ang pumili sa kanya ay ang Diyos. Siya ay matangkad, matipuno, magandang lalaki, pero higit pa doon, may plano ang Diyos para sa kanya. Tandaan natin ito, may plano ang Diyos para sa kanya at maganda ito. Kaya lang, tignan natin kung anong mangyayari kung matutupad niya ba ang plano na ito na maganda sa kanyang buhay. May magandang layunin sa kanya, kagaya ng layunin ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Magsisilbi sana siyang modelo ng isang hari na sumusunod sa Diyos. At sa umpisa, maganda naman yung takbo. Pero dito sa eksenang ito, 1 Samuel chapter 10 hanggang chapter 13, sinusubok ang puso ni Saul. Si Samuel naman ang propeta ng Diyos na nagbigay ng malinaw na tagubilin kay Haring Saul. Sabi ni Samuel kay Saul sa 1 Samuel 10:8, basahin natin ito. Mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng 7 araw. Ako ang mag-aalay ng handog at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Simple, klaro, malinaw. Anong instruction? Maghintay. Now, anong ginawa ni Haring Saul? Basahin natin ang 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 9. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit, hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Now, kung babasahin mo lang ng mabilis, baka maisip mo, naghintay naman si Saul 7 araw nga yun Pero kaibigan, ito ang hindi agad natin nakita. Oo, naghintay siya ng 7 araw. Pero, hindi siya naghintay hanggang matapos yung buong ika-7 araw na yon. Maaring alas 12 pa lang ng tanghali, hindi pa dumarating si Samuel. Tapos, baka padating na siya ng hapon o gabi, pero naubos na yung pasensya ni Saul. Kaya kahit ilang oras na lang sana ang hihintayin, siya na ang kumilos. Alam mo kung anong problema doon? Hindi lang ito tungkol sa delay. Ito ay tungkol sa puso. Yun ang totoong concern ng Diyos. Kasi ang tunay na pagtitiwala, hindi lang nakikita sa tagal ng paghihintay, kundi sa pananatili hanggang sa dulo. At ito ang ating unang point. Kung gusto natin makaiwas sa impatient heart, wait for God's timing. Hindi ito madaling gawin. Lalo na kapag parang hindi gumagalaw ang Diyos. Lalo na kapag ang paligid mo nakakagulo na. Katulad ni Saul, ang mga tao mo umaalis na. Ang kaaway palapit na. Tapos ikaw, nandyan ka naiipit sa pagitan ng utos ng Diyos at takot sa paligid mo, takot sa sitwasyon mo, at takot sa sasabihin ng ibang tao. Pero kaibigan, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung anong nakikita mo, kundi nakadepende ito sa kung anong sinabi niya. At ang sinabi niya kay Saul ay, hintayin mo si Samuel. Ano ang nangyari nung hindi siya naghintay? Oo, nakapaghandog siya, pero hindi niya nakuha ang presensya ng Diyos.
hindi niya nakuha ang favor ng langit. At dahil sa pagmamadali niya, nawala ang kaharian sa kanya. Kaibigan, gaano kadalas tayong nagmamadali rin? Nagdesisyon agad, kahit hindi pa tapos ang proseso. Pinilit ang relasyon kahit hindi pa tamang panahon. Lumipat ng trabaho kahit hindi pa malinaw ang leading ni Lord. At sa bandang huli, nagsisisi tayo kasi nauna tayo sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Mahirap maghintay, pero mas mahirap ang consequence ng pagmamadali. So, anong dapat gawin ng pusong gustong maging patient? Wait for God's timing. Hindi lang sa oras na gusto mo, kundi hanggang sa oras na sinabi niya. Isipin mo ito, kapag nagbe-bake ka ng tinapay, may bahagi sa proseso na kailangan umalsa muna yung dough. Tama ba? Sino po sa inyo yung nagbe-bake? Alam ng mga panadero na hindi pwedeng minamadali yan. Tinitignan mo sa oven window, parang wala namang nangyayari. Ang bagal. Tapos yung puso mo, hindi mapakali. Sinasabi sa'yo, bilisan natin, baka okay na to. Kaya ano ginagawa natin minsan? Binubuksan mo na yung oven, tina-turn on mo na yung apoy, o kaya tinataasan mo pa lalo yung init. Pero ano nangyayari? Nasisira ang tinapay. Hindi umaalsa ng tama, hilaw sa loob, sunog sa labas, kasi ang oras o timing ay hindi suggestion, kundi bahagi iyon ng proseso. Ganon din ang nangyari kay Saul. Yung paghihintay na inutos ng Diyos, hindi lang ito tungkol sa schedule, hindi ito suggestion lang ng Diyos. Ito ay malinaw na utos. Ito ay tungkol sa character. Ito ay tungkol sa puso. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Hindi lang ito logistics. It's about the heart. Kapag sinabi ng Diyos na maghintay, ang ibig sabihin nun ay may ginagawang malalim si Lord habang tayo ay nasa pagitan ng pangako at pagtupad. Maring may promise si Lord sa'yo. And then, sabi mo, okay, kiniklaim ko yung promise na yan, Lord. Pero habang wala ka pa doon, nag-aantay ka, ang tinitignan ng Diyos yung puso mo. Mahalaga sa Kanya kung nag-aantay ka ba o hindi. Kung nagtitiwala ka ba o hindi. Ang problema, gusto natin ang pangako, gusto nating makamtan yung promise, pero ayaw natin yung panahon ng paghihintay. Tama ba? May kwento ako tungkol sa isang kabataang lalaki. Tawagin natin siya Marcus. Tinawag siya ng Diyos sa ministry noong 22 years old na siya. On fire. Grabe ang passion niya sa preaching. Gusto na niya mag-reach out, magtayo ng church, maglingkod ng buong puso. Pero alam mo kung ano nangyari? Puro sarado yung pinto. Matagal natapos yung seminary niya. Walang church na gustong kumuha sa kanya habang ang mga kaibigan niya ay umaangat sa kanilang career. Siya naman, nasa restaurant, naguhugas ng pinggan, nagtataka, nagtatanong siya, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Dumating sa punto na gusto na niyang sumuko. Pero isang araw, kinausap siya ng kanyang pastor. Ang sabi sa kanya, anak, hindi inaantala ng Diyos ang ministry mo, kundi hinuhubog ka muna niya. Lahat ng taon na akala mong sayang, ginagamit niya para ihanda ka sa mas malaki pa. Ngayon si Marcos, pastor na ng isang matagumpay na simbahan. At kung tatanungin mo siya kung ano ang pinakakailangan niyang season, yung mga taon ng paghihintay, yun na sabi niya, ang pinakamahalagang season ng buhay ko ay yung mga taon na pinaghintay ko. Bakit? Doon siya natuto ng pananampalataya. Doon siya natuto magtiwala sa Diyos. Doon siya natuto ng pagtitiis at ang tunay na pagkapit sa Diyos. Ganyan din tayo tinuturuan ng Diyos. Minsan, merong mga delay. Paghihintayin niya tayo. Pero ang ibig sabihin nun, kilala ka niya. Ang ibig sabihin nun, meron siyang ginagawa sa background. Ang ibig sabihin nun, meron siyang gustong baguhin sa puso mo. Ang ibig sabihin nun, hinahanda ka niya para doon sa pagtupad ng promise na yon. Si Moises, tinawag ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa Egypt. Pero hindi siya ginamit agad. 40 taon muna siyang lumaki sa palasyo ng Paraon. 40 years. Parang delay, pero may development. Merong ginagawa ang Diyos gaya ng pag-train sa kanya sa leadership at influence. Pero nung akala niya ready na siya, nagkamali siya.
tumakas siya at nagtago sa disyerto. At anong ginawa ng Diyos? Pinaghintay siya ulit ng isa pang 40 years. Grabe, another delay. Alam mo, siguro no, kung ako yon, grabe naman Lord, ang tanda ko na. 40 years na naman ulit. Akala ko ba gagamitin mo ako? Pero ito pala ay development. Ito pala ay pagmomold ng character gaya ng humility. Matututunan mo ba ang humility sa desert? Yes! Hindi mo matututunan ng humility kung nandun siya sa marangyang palasyo. Hindi niya yung matututunan doon. Hindi niya matututunan yung patience kapag nandun siya sa palasyo. Matututunan niya yun saan? Sa desert. Matututo siya mag-antay. Matututo siya mag-alaga ng mga inaalagaan niya at antayin sila na maging safe sa mga wild animals. Doon kasi sa disyerto, walang spotlight. Wala siyang mga tauhan na uutusan niya. Kung hindi, kailangan niya maging patient. Walang eksena na siya ay boss, kundi nag-aalaga lang siya ng tupa. Development. Ito kasi ang gusto ng Diyos sa atin habang nag-aantay tayo. Ito yung purpose. Kaya nga, kabisado niya ang buhay sa disyerto. Kasi balang araw, doon siya maglalakbay sa disyerto. Yun yung purpose, development. Kaibigan, doon sa disyerto, hinubog ni Yahweh ang kanyang puso. Natuto siyang sumunod, natuto siyang makinig at magtiwala kahit walang pumapalakpak sa kanya. At nung handa na siya, doon siya tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na punong kahoy. At ginamit siya para palayain ang buong bansa. Ganon din si Abraham. Pinangakuan ng Diyos na maging ama ng maraming bansa. Pero alam mo ba kung gaano katagal siya naghintay? Hindi lang 1 year, hindi lang 2 years, hindi lang 3 years, 25 years mula nung pinangako ni Yahweh na magkakaanak siya kay Sarah hanggang sa ipinanganak si Isaac. Imagine mo yun, siguro kung 1 year lang, baka si Abraham, talagang sasabihin natin, syempre, madali lang naman mag-antay, 1 year lang eh. Pero susunod na taon, ba't wala pa rin? Di ka pa rin buntis? Pagkatapos ng 3 years, kamot ka na ng ulo. Ano ba yan? Di ba nangako si Lord? Pagkatapos ng 5 years, wala pa rin. Naku, siguro baka nagtatampo ka na kay Lord. Pero iba si Abraham. Hindi madali yon. May mga panahon na parang imposible na mangyari talaga. Matanda na sila. Baog pa ang asawa niyang si Sarah. Pero tingnan mo, ano sabi sa Romans 4:20? Basahin natin siya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Hindi delay ang nangyari kay Abraham, kundi development. Hinubog ng Diyos ang pananampalataya niya hanggang sa kaya niyang maniwala kahit hindi pa niya nakikita ang katuparan. Kaya kung ikaw ngayon parang si Marcus, si Moses o si Abraham at nasa gitna ka ng mahabang paghihintay, huwag mo isipin na nakakalimutan ka ng Diyos. Baka yan ang talagang kailangan mong season sa buhay mo. Kasi minsan bago ka gamitin ng Diyos sa public, dinadaan ka muna niya sa private na proseso. Kasi ang puso na hindi hinog sa disyerto, hindi tatagal sa battlefield. Kaya ang pusong hindi marunong maghintay, madaling mapagod, madaling sumuko, madaling gumawa ng sariling paraan. Pero ang pusong natutong maghintay sa Diyos, yan ang pusong handang pagpalain, gamitin at pagkatiwalaan. Ibigan, di ko alam kung anong iniintay mo ngayon, pero alam ko mahirap maghintay. Nakakapagod, nakakalito, nakakatanong minsan kung Lord, kailan pa? Maaring naghihintay ka ng trabaho, paulit-ulit kang nire-reject kahit qualified ka naman. Maaring naghihintay ka ng breakthrough sa finances mo, pero parang laging kapos. Parang hindi natatapos yung utang. Kahit tapat ka, nagbibigay kay Lord. Maaring naghihintay ka ng sagot sa panalangin mo. Matagal mo nang pinagdarasal ang kagalingan o pagbabago ng mahal mo sa buhay. Maaring naghihintay ka ng restoration sa relationship. Sa asawa mo lumayo, anak mong hindi na nagpe-pray, o kapatid mong hindi mo na makausap. Maaring naghihintay ka ng katuwang sa buhay, pero parang walang dumarating. Maaring naghihintay ka ng direksyon sa calling mo. Gusto mo maglingkod, pero di mo alam kung saan ka ilalagay ng Diyos. O baka naman, naghihintay ka lang ng sagot mula sa Diyos, pero tila tahimik siya ngayon. Kaibigan, hindi mo kailangan maintindihan lahat ngayon, pero kailangan mo magtiwala. Kasi ang hindi mo nakikita, kitang-kita ng Diyos.
At ang panahon na akala mong sayang, yan mismo ang panahon na ginagamit niya para hubugin ka. Wait for God's timing. Sabi ni Charles Spurgeon, if the Lord Jehovah makes us wait, let us do so with our whole hearts. For blessed are all they that wait for Him. He is worth waiting for. The waiting itself is beneficial to us. It tries faith, exercises patience, trains submission, and endears the blessing when it comes. Ngayon, ang tanong, paano ba tayo maghihintay sa timing ng Diyos? Una, alalahanin mo, ang delay ng Diyos, hindi rejection. Ulitin ko, ang delay ng Diyos, hindi rejection. Hindi dahil hindi kanya mahal. Hindi dahil nakakalimutan kanya. Kundi dahil may hinahanda siya. At hindi lang basta kung anong bagay, kundi mas makakabuti sa'yo. Mas magpapatibay sa'yo. At mas tama sa panahon. Sabi nga sa awit 84:11, hindi ipinagkakait ni Yahweh ang anumang mabuting bagay sa mga taong namumuhay ng matuwid. Sabi sa talata, hindi pinagkakait. Ang ibig sabihin, may gagawin ang Diyos patungkol sa sitwasyon mo. Pero may kondisyon. Sabi dyan, sa mga taong namumuhay ng matuwid. Ang mga nag-aantay at nagtitiwala sa Diyos ay sila ang mga taong matuwid sa paningin ng Diyos. Ibigan, kapag sinabing wait, hindi ibig sabihin nun no. Minsan, ibig sabihin lang nun, hindi pa ngayon anak, pero magtiwala ka, may hinahanda ako. Pangalawa, gamitin mo ang panahon ng paghihintay hindi lang para makasurvive, kundi para lumago. Huwag lang tayo magbilang ng araw. Gamitin natin ang bawat araw para mas lumalim ang pananampalataya natin. Tanungin mo si Lord, Lord, anong tinuturo mo sa akin ngayon? Hindi laging madali, pero bawat delay ay pagkakataon para mahubog ang karakter mo. Para tanggalin ang yabang, buuin ang tiwala sa Diyos at hubugin ang puso mo na kaya nang i-handle ang blessing pag dumating na. Ang ibig sabihin, ang puso mo ay lumago na to the point na hindi mo na mamahalin ang blessing pag dumating na mas mahal mo siya kaysa sa Diyos. Pangatlo, maging tapat ka sa kasalukuyan kaysa magpanik sa hinaharap. Ang dami sa atin ang inisip agad ay yung 5 years from now. Pero ang Diyos nagbibigay ng sapat na liwanag para sa next step mo. Ito ang sundin mo muna. Kahit di mo pa nakikita yung susunod na 20 or 30 steps away. Parang flashlight sa dilim. Hindi mo kita lahat, pero kita mo kung saan nakafocus ang liwanag. Kita mo kung saan ka pwedeng tumapak ngayon. Hindi mo pa makikita yung 1 kilometer away. Ang tanong, tapat ka ba muna sa pinapagawa niya ngayon? Kasi minsan, ang susunod na pinto, nagbubukas lang kapag faithful ka sa kasalukuyang posisyon mo ngayon. Kapag faithful ka doon sa sinabi ng Diyos sa'yo na hakbangan mo, doon sa naging maliwanag na sa'yo, na sinabi ng Diyos sa iyo, pag naging faithful ka na doon, tsaka magbubukas ng panibagong pinto ulit. Hindi bubuksan ng Diyos yung pinto sabay-sabay. And then mamimili ka kung saan ang gusto mo. Hindi. Magbubukas siya unti-unti. At kailangan kung saan kanya dinirect, doon ka pumasok. Kasi kung hindi, maliligaw ka, hindi ka makakarating doon sa susunod na pinto na bubuksan niya. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa season ng paghihintay, huwag mo sayangin. Huwag mo madaliin, huwag mo palampasin. Dahil sa panahon ng paghihintay, doon gumagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Natandaan mo, ang pusong marunong maghintay ay pusong handang pagpalain ng Diyos. Number 2, paano natin ma-overcome yung pusong impatient? Paano? Number 2, stop being pressured. Basahin natin yung 1 Samuel 13:11-12. Tuloy natin. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa na nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Verse 12, ako'y nangambang lusubing kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Kaibigan, napansin mo ba yung nangyari dito? Isang simpleng tanong lang naman.
ang tinanong ni Samuel, ano ang ginawa mo? Pero ang sagot ni Saul, punong-puno ng palusot. Hindi raw niya kasalanan. Kasalanan daw ng mga sundalo. Kasi nagsialisan na sila. Kasalanan raw ni Samuel kasi late siya. Kasalanan daw ng mga Filisteo kasi malapit na silang lumusob. Kasalanan ng sitwasyon kasi nakaka-pressure. Ang gusto sabihin ni Saul ay ang lahat ay may kasalanan maliban sa kanya. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? Ito yung mabigat. Nung sinabi niyang napilitan ako, alam niyo sa original na wika ang ibig sabihin nun, parang piniga siya ng matinding pressure as if he was being squeezed in a vice grip. Hindi niya na raw kaya. Parang wala na siyang choice kundi kumilos agad. Pero ito yung totoo, kaibigan. Meron siyang choice. Meron ka ring choice, meron akong choice. Pwede tayong mag-antay. Pwede tayong magtiwala. Pero pinili niya magpadala sa pressure. At dito natin matututunan ang ikalawang prinsipyo, laban sa pusong hindi marunong maghintay. Tigilan ang pagpapadala sa pressure. Stop being pressured. Alam mo ba kung anong itsura nito sa buhay natin? Parang nasa railroad crossing ka. Tapos bumaba na yung barrier. Nakita mo may train, pero malayo pa at mabagal. Kaso, may pila ng sasakyan sa likod mo. May bumibusina sa'yo. Tapos may meeting ka pa. Tumatawag na sila sa'yo. Merong urgency. May pressure. Tapos, may boses sa isip mo, kaya pa to, nakakahiya naman sa mga nasa likod na bumibusina. Kaya ko pa tawirin to, tatawirin ko na to kahit bawal. Pero ano madalas mangyari sa ganitong sitwasyon? Disgrasya, aksidente. Bakit? Kasi hindi ka naghintay. Pinilit mo. Bakit? Dahil na-pressure ka. Ganyan ang nangyari kay Saul. May pressure sa paligid. Ang mga sundalo niya natakot at isa-isa nang umalis. Ang kalaban, palapit na. Ang propeta na si Samuel, wala pa. Pero imbis na kumapit sa salita ng Diyos, imbis na sabihin niya, Lord, para lamang po ito sa propeta, para lamang po ito sa mga pari, yung paghahandog, hindi ko po ito papakialaman, hindi ko po kayo pangungunahan, susundin ko po kayo. Pero hindi yun ang ginawa niya. Kumapit siya sa sarili niyang diskarte. Kaibigan, ito yung totoo tungkol sa pressure. Hindi yan lumilikha ng karakter, kundi yan ang naglalabas ng tunay mong karakter. Kapag may pressure na, lalabas ang tunay na ikaw. Alam nyo ba yung toothpaste? Ang gandang illustration nun eh. Yung toothpaste, kapag piniga mo, ano lumalabas? Toothpaste. Hindi lalabas dyan yung shampoo o conditioner. Toothpaste pa rin yung lalabas. And minsan, kapag tayo natapakan yung paa natin, natapakan yung ego natin, ano lalabas? Kung sino tayo. Kapag umiinit ang laban, kapag pinapanood ka ng lahat, kapag parang wala ka ng oras, doon mo malalaman kung anong laman ng puso mo. Mapapansin mo, mas madali tayong maging disobedient kapag under pressure. Mas madali tayong gumawa ng shortcut kapag natatakot na tayo. Pero tandaan mo, obedience under pressure is still obedience. Okay lang yon. Pero tingnan mo to. Disobedience, kahit pa mukhang practical, is still disobedience. Kapag umiinit ang laban, kapag pinapanood ka ng lahat, kapag parang wala ka ng oras, doon mo talaga malalaman kung sino ka sa loob. Halimbawa, may isang businessman na Kristiyano. Matagal na siyang nananalangin na i-bless ni Lord ang negosyo niya. Nagtsatsaga, nagbabayad ng tamang buwis, hindi nanunuhol, at talagang gustong i-honor ang Diyos sa lahat ng transaksyon. Pero dumating ang point na nagkaroon siya ng malaking opportunity, isang deal na milyon ang halaga. Ang problema, may hinihinging lagay para matuloy ang kontrata. Napaisip siya. Pressured na siya. Sabi ng partner niya, kung di mo to gagawin, mapupunta ito sa iba. Sayang. Pati pamilya niya, umaasa. Gusto na nilang makalipat ng bahay kasi medyo sira-sira na talaga yung bahay nila. May mga empleyado siyang kailangan pasweldohin. Ang dami ng bumubulong. Practical lang to. Emergency situation to. Kagatin mo na. Lahat naman ginagawa yan eh. Pero alam niya sa puso niya, hindi ito kalooban ng Diyos. Alam niya na ang integrity niya ay mas mahalaga kaysa sa kikitain niya. At sa kabila ng pressure, nag-decide siyang hindi tanggapin ang deal. Sabi ng iba, ang hina ng kokote mo, sayang daw.
Pero alam mo kung ano nangyari? Ilang buwan matapos yon, dumating ang mas malinis, mas malaki, at mas long-term na kontrata. At hanggang ngayon, ginagamit ng Diyos ang negosyo niyang yon para sa mission at gawain ng Diyos. Kaibigan, minsan, ang pagsunod sa Diyos sa nakaka-pressure na sitwasyon ang pinakamatinding pagsubok ng pananampalataya mo. Pero tandaan mo ito, obedience under pressure is still obedience. Disobedience, kahit mukhang practical, is still disobedience. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang nagbibigay sa iyo ng pressure ngayon. Pero alam ko, kapag dumating ang matinding kabigatan, kapag parang wala ka ng choice, doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso mo. Baka iniipit ka ng pressure sa finances mo. Wala ka ng pambayad ng renta. Malapit ng putulan ng kuryente. Tumatawag na ang mga pinagkakautangan mo. Kaya kahit labag sa konsensya, sinusubukan mo magbenta ng produkto na alam mong hindi tapat o naniningil ka ng sobra para lang makabawi. Pero alam mo, maraming na ako nakitang mga kapatiran. Kahit gipit, pinili pa rin maging tapat. Kahit nawala ang kita, hindi niya isinuko ang integrity niya. Nagtiwala siya sa Diyos at kalaunan, naranasan nila ang pagkilos ng Diyos. O baka naman pressured ka sa approval ng mga kasama mo. Lahat ng katrabaho mo gumagawa ng shortcut. May under the table deals. May dayaan sa oras. May kompromiso sa trabaho. At dahil ayaw mo ma-outcast, ayaw mo na hindi ka makasama sa mga barkada na yon, sumama ka na rin kahit labag sa kalooban ng Diyos. Pero may mga tulad mo rin na tumayo sa tama. Hindi sila naging sikat sa opisina, pero naging ilaw sa paligid nila. O baka ang pressure mo nasa relasyon. Matagal ka nang naghihintay ng tamang partner. Lahat ng kaibigan mo may jowa na, engaged na, may anak na, ikaw mag-isa pa rin. Kaya nung dumating, kahit hindi mananampalataya, kahit malayo sa prinsipyo ni Lord, pinatulan mo na lang. Pero alam mo, may ilan na mas piniling maghintay sa God's best. Hindi madali, nakakaiyak, nakakatakot. Pero ngayon, alam mo, mas malalim ang relasyon nila sa Panginoong Hesus. At yung inaakala nilang tagtuyot, yun pala ang panahon ng pagtibay at kalakasan. O kaya baka pressured ka sa ministry. Pastor ka, D-group leader ka, pero ilang buwan nang walang dumadagdag sa services o D-group mo. Feeling mo wala na nangyayari. Kaya natitempt kang gawin ang ginagawa ng iba. Mga gimmick na hindi naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga pangako ng blessing na hindi naman ayon sa sinasabi ng Bible. Pag umanib ka dito, mabibless ka, bibigyan ka ng milyon-milyon ng Diyos. Gumagawa ka na ng gimmick. Pero alam mo, may mga pastor na piniling manatiling tapat. Kahit maliit lang ang dumadalo, at alam mo, doon nila naranasan ang tunay na presensya ng Diyos. O kaya minsan, dahil pressured ka na, yung D-group member mo, naku, parang isa na lang, and then minsan di pa uma-attend. Pag-uusapan natin itong ganitong topic, and then mabibless kayo rito. And then yung ituturo mo doon, hindi naman align sa mission ng Diyos para sa inyo. Ang gusto mo lang, mag-create ng controversy, mag-create ng intrigue para lang umattend yung mga ka-D-group member mo. Kaibigan, hindi yan ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, manalangin ka, maghintay ka, magtiyaga ka, magsipag ka, palaguin mo yung sarili mo, sikapin mo na yung mga tao, hindi ka umasa sa ibibigay lang sa online, magpipray ka din para sa mga dati mong kaibigan, kaopisina mo, sharean mo ng gospel, and then invite mo sila na kayo ay magtipon-tipon para sa isang discipleship group. O kaya baka pressured ka sa decision making. May job offer ka ngayon, malaki ang sahod, promising ang posisyon, pero sa puso mo hindi malinaw kung ito nga ba talaga leading ni Lord. Ang sabi ng isip mo, sayang to, pero may iba, alam mo, tumigil muna, nagdasal, hindi nagpabigla-bigla, at kalaunan, alam mo, binigyan sila ng Diyos ng hindi lang trabaho, kundi calling doon sa trabaho na yon. Bakit? Kasi nagtiyaga at naghintay. O kaya baka ikaw ay magulang, pagod ka na sa anak mong pasaway, ilang beses mo nang kinausap, pinangaralan, pinagbawalan, pero walang pagbabago. Kaya napapagod ka na, binitawan mo na. Pero alam mo, may mga magulang na kahit umiiyak gabi-gabi, hindi tumitigil sa panalangin. Lord, nakakapagod, sama ng loob ko. Ito yung ginawa sa akin ng aking anak. At paulit-ulit na ginagawa niya, pero magtitiwala po ako sa inyo. Pinapanalangin ko po siya. Alam mo, dahan-dahan nakikita nila gumagalaw si Lord sa puso ng kanilang anak. O baka napapagod ka na rin sa kabanalan. Parang ikaw na lang yung seryoso.
wala na nagbabasa ng Bible. Yung asawa ko nga, hindi nga nagbabasa ng Bible. Yung mga anak ko, hindi naman nagpe-pray. Yung D-group member ko, hindi nga sila nag-share ng conversation time nila. Pa ako mag-spend ng time kay Lord? Bakit pa ako magde-devotion? Wag na lang. Nainip. Kaya dahan-dahan, pinapabayaan mo na rin. Kasi wala kang nakikita na kasama mo. Hindi ka nakakita ng inspiration mo. Kaibigan, ng inspiration mo ay yung ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Doon ka lang tumingin. Huwag ka titingin sa ibang tao kasi mako-frustrate ka, madi-discourage ka. Bakit? Kasi gaya mo, gaya ko, hindi tayo perfect. Kaya huwag ka titingin sa kanila. Titingnan mo ang Panginoong Yesus. Kaya nga, may mga ilan na mas piniling manatiling tapat sa presensya ng Diyos kahit walang nakakakita. At doon nila naranasan ang kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ibigan, saan ka naiipit ngayon? Anong pressure ang dumudurog sa'yo? Tandaan mo ito. Ang pressure ay hindi dahilan para suwayin ang Diyos. Ito ay salamin ng laman ng puso mo. At kung lalapit ka sa Kanya, kaya niyang palitan ang takot ng katapangan at ang pressure ng kapayapaan. Sa Biblia, maraming mga tao ang hindi nagpadaig sa pressure. Isa dito ay makikita natin sa Daniel chapter 3. 3 kabataang lalaki, alam niyo na istorya nito, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hinarap nila yung ultimate pressure test. Isang golden statue, 90 feet ang taas, ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. At ang utos, kapag narinig nyo ang tugtog, yuko kayo, sumamba kayo, walang excuse, walang exemption, lahat kayo. Kung hindi, itatapon ko kayo sa nagliliyab na pugon. Yun yung utos. Imagine mo, ang klase ng pressure sa moment na yon. Political pressure, galing sa pinakamakapangyarihang hari ng kanilang panahon. Social pressure. Dahil lahat ng tao, yumuyuko na. Tapos, sila na lang yung hindi. Parang nakakaya naman, di ba? Minsan, ganun din tayo. Lahat naman sila, ganito na yung ginagawa. Tapos ako, parang hindi. Hindi ko rin gagawin yun. Nakakaya naman sa kanila. Social pressure. Tapos, survival pressure. Kasi kapag nanatili ka nakatayo, hindi ka yumuko, mamamatay ka. Pero tignan mo, ito yung sagot nila sa hari. Verse 16, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Narinig mo yun, kaibigan? Sabi nila, kung hindi man niya kami iligtas, ang ibig sabihin, hindi nakabase ang pagsunod nila sa guarantee na gagawa ng miracle ang Diyos. Hindi sila yung mga tao na nagsasabi na, Lord, kung gagawin mo ito sa buhay ko, susunod ako. No, hindi sila yon. Sabi nila, naniniwala sila na ililigtas sila ng Diyos. Pero kung sakali mang iba ang plano ng Diyos, ay okay pa din. Dahil kahit anong desisyon ng Diyos, makakabuti pa din sa kanila. Parang si Pablo, sabi niya, kung mamamatay na ako ngayon, mabuti kasi makakasama ko na ang Diyos. Pero kung ililigtas ako ng Diyos at hindi pa ako mamamatay ngayon, mabuti din kasi makakapaglingkod pa ako sa Kanya. Grabe, ito ang pananampalataya na nagbubunga ng paninindigan. Ang pagsunod din na Shadrach, Meshach at Abednego ay nakaugat sa paninindigan. Sa puso na nagsasabing, pressure man ito, pero hindi ito ang boss ng buhay ko. Si Yahweh ang sinusunod ko. Grabe, no? Ganyan ang pananampalatayang hindi nabubuwag ng pressure. Lord, not my will but yours. Hindi dahil matibay sila, kundi dahil malalim ang ugat ng tiwala nila sa Diyos. Kaibigan, gaano kalalim ang ugat ng tiwala mo sa Diyos? Ano ang ginagawa mo para palalimin ang ugat ng pagtitiwala mo sa Diyos? Anong meron ang puso nila? Paninindigan, pagtitiwala. Sabi ni Charles Spurgeon, faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God, trusts God. And he that trusts God, obeys God. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya, hindi umaatras sa pressure. Sumusunod pa rin. Bakit? Kasi nagtitiwala siya. May pananampalataya siya. Hindi ito takot sa pugon. Hindi ito alipin ng takot sa tao. Hindi ito basta sumusunod dahil may reward. Sinabi ng asawa ko, ganito gawin ko .
Kasi siya ang authority ko, di ba? Pero mali naman yung pinapagawa sa'yo. Hindi yun ang kalooban ng Diyos, kaya lang napipressure ka. Sumusunod ang puso na nagtitiwala sa Diyos kahit na maraming pressure. At ang nagtitiwala, hindi nagko-compromise. Now, hindi ko sinabi magiging perfect ka. Pero ang sinasabi ko, nandun ka sa direksyon na gusto mong sumunod talaga sa Diyos. Kaibigan, baka hindi ka pinapaharap ngayon sa pugon o apoy. Pero baka may anyo ng pugon sa buhay mo ngayon. Gaya ng pressure sa bahay, pressure sa opisina, pressure sa puso mo. At ang tanong, sino ang mas malakas sa'yo? Ang pressure o ang paninindigan mo sa Diyos? Kaya kaibigan, ito yung challenge sa'yo. Sa susunod na maramdaman mong dumadagan yung pressure, bago ka kumilos, bago ka mag-decide, hinto ka muna, pause, hinga ka, lumapit ka kay Lord, tanungin mo sarili mo, yung pressure bang ito ay tinutulak akong gumawa ng bagay na labag sa salita ng Diyos? O kaya taliwas sa conviction ng banal na spirito? At kung ang sagot ay oo, kahit gaano pa kalakas ang pressure na yan, kahit lahat ng tao ginagawa na yan, kahit mukhang mapapahamak ka sa panlabas, huwag kang magpadala. Huwag mong hayaan ng pressure ang magdikta ng desisyon mo. Ang Diyos ang master mo, hindi ang sitwasyon mo. Alalahanin mo na ang Diyos na nagligtas kina Shadrach, Meshach at Abednego sa gitna ng pugon ay siya rin ang Diyos na nasa tabi mo ngayon. Baka hindi niya agad baguhin ang sitwasyon mo. Baka hindi pa dumating ang sagot na gusto mo. Pero ito ang sigurado, bibigyan ka niya ng lakas na tumayo. Bibigyan ka niya ng grace para hindi ka sumuko. At higit sa lahat, magiging tapat siya hanggang dulo. Kaya nga, stop being pressured. And then, lastly, pangatlo, submit to God's process. Na ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, magpapasakop ka sa proseso ng Diyos. 1 Samuel 13:13-14, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Sandali lang. Tignan mo to, no? Grabe, parang ang bigat ng parusa. Ibig mo sabihin, isang pagkakamali lang ni Saul, nauna lang siya ng ilang oras sa pag-aalay ng handog at dahil doon, nawala ang buong kaharian sa kanya. Pati na sa magiging descendants niya, ang hirap tanggapin. Parang sobra naman. Kasi kung titignan mo sa panlabas, mukhang tama naman yung puso niya. Gusto naman niyang hanapin ang favor ng Diyos bago sumabak sa labanan. Hindi naman siya gumagawa ng kasalanan na parang si Haring Ahab o ibang masasamang hari. Pero ito yung totoo, kapatid. Hindi tungkol lang sa handog ang pinag-uusapan dito. Hindi ito simpleng pagkakamali sa oras. Sabi nga ni Samuel, malaking kasalanan yang ginawa mo. Sa Hebreo, ang salitang ginamit ay hindi lang basta mali. Ito ay nagpapakita ng moral at spiritual na kakulangan. Hindi lang ito lapses sa judgment. Ito ay pagsuway sa proseso ng Diyos. Sa madaling salita, hindi si Saul ang dapat mag-alay. Hindi siya pari. Hindi niya role yun. Hindi siya tinawag para hawakan ang parte ng Diyos. Hindi yun ng proseso. At nung pinilit niya ang sarili niya sa role na hindi kanya, hindi lang siya nagmadali, kundi pinangunahan niya ang Diyos. Kaya ang sinabi ni Samuel, kung sumunod ka sana, ang lahi mo sana ang maghahari magpakailanman. Pero dahil hindi ka sumunod, pipili ang Diyos ng ibang tao. Isang taong ayon sa kanyang puso. Ito ang tanong, anong ibig sabihin ng a man after God's own heart o isang taong ayon sa kanyang puso? Hindi ibig sabihin nito perfecto. Hindi ibig sabihin walang sablay. Kasi kung ganon, disqualified din si David. Tama ba? Siya sinabihan ng Diyos na siya yung tao na ayon sa puso ko. Dahil si David, kahit nagkasala siya, siya ay naging matapat pa rin sa Diyos. Siya ay marunong mag-antay. Siya ay marunong sumunod. Siya ay may paninindigan. Ang ibig sabihin ng isang taong ayon sa kanyang puso ay isang pusong handang
sumunod kahit may pressure. Isang pusong nagmamahal sa Diyos at nagpapasakop kahit hindi niya naiintindihan ang buong proseso. Isang pusong hindi umaasa sa sarili, kundi umaasa sa Diyos kahit mabagal, kahit matagal, kahit masakit, kahit mahirap. At dito, kaibigan, tayo tinatawag ngayon. Nais ng Diyos ang pusong hindi lang willing maghintay, kundi willing magpasakop sa proseso ng Diyos. Kaibigan, baka ngayon, ang tanong mo, Lord, bakit ang tagal? O kaya, Lord, bakit ganito pa? Hindi ba pwedeng shortcut na lang? Pero baka ang sagot ng Diyos sa iyo ay, anak, hindi mo pwedeng i-shortcut ang process kung gusto mong maranasan ang pangako ko. Ang proseso ng Diyos ay hindi laging madali, pero lagi ito para sa ikabubuti natin. At kapag hindi ka marunong magpasakop sa proseso, baka tuluyan mong mawasak ang magagandang plano na inihanda niya para sa iyo. Saul lost the kingdom not because he failed to act, but because he refused to trust. Because he wanted the blessing without submission. Because he moved ahead instead of bowing down. Ang ganda ng plano ng Diyos kay Saul. Sabi sa talata, ay ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Wow! Ang ibig sabihin, baka ang Panginoong Yesus ay manggaling pa sa kanyang linya. Pero hindi ito nangyari. Bakit? Impatient heart. Nainip, hindi nagtiwala sa proseso ng Diyos. Kaya kaibigan, submit to God's process. Alam mo, yung mga binibiling furniture na DIY, kapag binuksan mo, may manual na kasama, may instruction, may step-by-step na drawing kung paano bubuuin, may process. Baka sinasabi mo, kaya ko na to, mukhang madali lang naman, hindi ko na kailangan basahin yung manual. Ayun, makalipas ang 3 oras, may natirang tornilyo, hindi pantay ang paan ng mesa, at yung bookshelf, hindi maganda yung kinalabasan. Tapos ang tanong mo sa sarili mo, bakit ganito yung kinalabasan? Kaibigan, ganito kasi yan. Hindi ibinigay ang instructions para pahirapan ka. Ibinigay ito kasi ang designer ang nakakaalam kung paano dapat magkasya at magdugtong-dugtong ang bawat piraso para maging functional, matibay at maganda. Kapag hindi mo sinunod ang proseso, hindi lang basta pangit at marupok ang kalalabasan, hindi mo din mararanasan ang dinisenyo ng gumawa. Ganyan mismo ang nangyari kay Haring Saul. May malinaw na proseso ang Diyos kung paano siya dapat lalapitan at paghahandugan. May tagubilin si Samuel. May takdang panahon din siya na ibinigay kay Saul kung kailan maghahandog. May specific na paraan, hindi para pahirapan si Saul, kundi para ipakita kung sino ang may tunay na may authority. Gusto ipakita ng Diyos na siya ang Diyos na nagbibigay ng panuntunan na susundin at hindi tayo na mga nilikha. Hindi tayo magdidictate sa Diyos kung ano yung gagawin, kung hindi tayo ang tagasunod sa kung anong sasabihin ng Diyos. Kaya kaibigan, tanungin natin sa sarili, sino ang may authority sa buhay ko? Kasi kung ang Panginoong Yesus ang may authority sa'yo, pipiliin mo na mag-antay sa timing niya. Pero kung hindi, ay pangungunahan mo siya palagi. Ganun ang ginawa ni Saul. Tinignan niya ang proseso at sinabi sa sarili niya, kaya ko to, may mas mabilis akong paraan. Nag-shortcut siya at sa shortcut na iyon, lumabas ang tunay na laman ng puso niya. Impatient heart at proud heart. Hindi ito simpleng disobedience lang. Ito ay pagsasabing hindi ko kailangan ng paraan ng Diyos. Mas magaling ang plano ko. Kaibigan, sinasabi mo rin ba yan sa Diyos? Maaaring hindi mo directly sinasabi sa Kanya na mas magaling ako sa Diyos. Maaaring hindi mo sinasabi yan sa Kanya. Pero kapag hindi ka naghihintay, kapag nangunguna ka, at kapag hindi ka nagko-consult sa Kanya, sa mga major decisions, minor man yan o major decisions ng buhay mo, parang sinasabi mo sa Kanya, mas magaling ako sa iyo, Lord. At doon ka mapapahamak. Hindi sa pagkilos, kundi sa pagtalikod sa proseso na nilagay ng Diyos. Ang process, kapag meron tayong gagawin, ang design ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Tanungin natin siya. Siya ang nagbigay ng manual sa atin. Ano yung manual? Yung Bible. Ang process, basahin natin araw-araw. Meditate natin. Yun yung sinasabi sa Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan natin. Nakakalungkot kasi maraming tao, minsan ang ginagawa nila, basa. Sige, mabilis. Nabasa. Pero walang na-apply. Hindi yun ang proseso. Ang sinabi dun sa Joshua 1:8, meditate on it day and night. Meditate, hindi sinabing read it and then tapos na. Sa pagbabasa natin, tandaan natin, laging may proseso. 2 bagay, consumption, digestion. Yung isa, consumption. Kung kinoconsume mo
yung binabasa mo, kung ano yung binasa mo, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yung iba, gustong-gusto nila, ang daming kinokonsume, pero yung digestion wala. So, dahil sa dami ng kinokonsume mo, hindi ka ngayon makadigest. Ang tawag doon, indigestion, di ba? Consume ka ng consume. No, hindi yun ang design. Hindi yun ang process para ka mas matuto, mas lumago. Ang process, hindi yung kung gaano karami yung pinapasok mo sa'yo. Kung hindi, kung gaano karami, yung nagstay sa'yo, yung nanatili sa'yo. So, anong gagawin natin? I-digest natin. Yun yung proseso. Kapag nag-shortcut tayo, mainipin tayo, ba't pa ako magbabasa? Or magbabasa lang ako and then okay na yan, o glance lang ako sa aking verse of the day. Okay na yan. No, kailangan natin maghintay. Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin ngayon? Bubuksan ko po yung Bible. Ano po yung sasabihin nyo? Tulungan nyo ako maintindihan ito. Lord, hindi ko maintindihan to. Ako, ayoko na. Hindi, maghantay ka. Lord, fill me with your Holy Spirit. Ituro nyo po sa akin. Ano yung gusto nyong gawin ko? Huwag kang mainip. Bakit? Dahil merong gagawin ng Diyos. Papaliwanag niya sa iyo yan. Imposible nag-aantay ka na maintindihan mo yon, na nakausapin ka ni Lord tapos wala siyang gagawin. Hindi yan gagawin ng Diyos sa iyo. Sisiguraduhin niya sa iyo na kapag naghintay ka sa Kanya, papaliwanag niya yan sa iyo. At dahil doon sa mga tao nawawalan ng patience, alam mo, nawawala din yung pagtitiwala nila sa Diyos. Hindi nila nararating yung plano ng Diyos para sa kanila. Hindi nila nararanasan yung maganda sanang plano. Papunta ka na dun eh. Hinanda na ng Diyos. Pero dahil nainip ka, hindi mo pinagdaanan yung proseso, lumiko ka, napunta ka ngayon sa ibang direksyon. Sayang. Parang si Saul, sinayang niya. Ang ganda ng plano ng Diyos sa kanya. Kaibigan, nare-realize mo ba ito? Tanuhin natin yung sarili natin. Nasaan na ba talaga ako dapat ngayon? Kung hindi ako lumiko, ano na ba talaga ngayon ako? Inaisip mo ba yun na, naku, baka sana yung character ko naging Christ-like na talaga. And then, nagagamit ako ng Lord mightily sa mga tao. Baka yung aking family, ganito na. Yung buong family namin, nagsiserve na kay Lord. Kung nag-antay pala ako, hindi ako nainip. Kung ako pala ay nagtiwala sa proseso, dapat pala nag-submit ako sa aking D-group leader. Dapat pala naniwala ako sa Great Commission. Naniwala ako na ang proseso ng Christianity, hindi lang basta mag-share ka ng gospel, kundi kailangan mo silang i-disciple. Dapat pala nagtiwala ako sa process. Dapat pala nagtiwala ako na sa aming family, ako pala yung spiritual leader. Ito pala yung process. Araw-araw pala, kailangan ko silang i-guide, kailangan ko silang yayain, mag-pray kami kahit nakakahiya. Kailangan pala ako yung maging example ng pagmamahal. Kailangan ko pala dumaan sa mga proseso na ito. Kaibigan, walang shortcut. Kung gusto mo magkaroon ng impatient heart, kailangan mo dumaan sa proseso. Kailangan mo mag-submit sa proseso. So, paano mo gagawin yon? Una, kilalanin mo na ang mga pamamaraan ng Diyos kasing halaga ng kanyang purpose. Okay? Hindi pwedeng, basta gawin ko lang ito. No, mahalaga kung paano mo yan gagawin. Di ba, pinag-usapan natin last week, mahalaga yung motibo. Bakit mo gagawin yung isang bagay para sa Diyos? Para ba hangaan ka? So, mas mahalaga. Ibig sabihin, mahalaga yung purpose, pero equally important din yung pamamaraan kung paano mo yun gagawin. Tandaan mo ito, hindi lang mahalaga kay Lord kung anong na-achieve mo, kundi mas mahalaga rin sa Kanya kung paano mo ito na-achieve. Dapat hindi shortcut. Dapat dumadaan ka sa proseso. Hindi lang siya nakatingin sa resulta. Nakatingin siya sa integridad ng puso mo habang ginagawa mo ito. Pangalawa, pigilan mo yung temptation na ayusin o dagdagan ang tagubilin o palutuntunan ng prinsipyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapag may malinaw siyang sinabi sa salita niya o sa leading ng Holy Spirit, sundin mo ito ng buong puso. Kahit parang mas practical yung idea mo o kaya inisip mo, mas logical ito. Kahit sa tingin mo mas mabilis ang version mo, no, sundin mo pa rin ang proseso ng Diyos. Bakit? Kasi hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo. Ang kailangan niya ay ang tiwala mo. Ulitin natin, hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo. Kaya niyang gawin ng kahit ano. Ang kailangan niya ay ang tiwala mo. Pangatlo, paniwalaan mo na ang proseso ng Diyos para sa ikabubuti mo at para sa kaluwalhatian niya. Kahit parang mabagal, kahit parang walang nangyayari, kahit minsan parang paulit-ulit at hindi efficient. Bakit? Kasi sa totoo lang, ang proseso ni Lord ay hindi laging mabilis, pero laging tama. Kaya ito yung hamon ko sa iyo ngayon, kaibigan. Saang bahagi ng buhay mo ang sinusubukan mong i-shortcut
ang proseso ng Diyos. Baka gusto mo nang sumabak sa ministry, pero hindi mo pa pinagdadaanan yung proseso ng pagsasanay, character formation, at pagtuturo ng Diyos sa iyo. Baka gusto mo maging D-group leader, pero yung sarili mo, hindi mo pinapalago sa pakikipag-usap mo sa Diyos, pagsunod na magbahagi ng mabuting balita at magmahal ng walang kondisyon. Baka gusto mo umangat agad sa trabaho o negosyo, pero hindi mo hinahayaan si Lord na unti-unti ubugin ng disiplina at wisdom mo. Baka gusto mo mapalapit agad kay Lord, pero ayaw mo maglaan ng oras sa salita niya, sa panalangin at sa tahimik na presensya niya. O baka gusto mo maayos agad ang relasyon mo, pero hindi mo naibibigay ang oras, effort at humility na kailangan para dito. Kaibigan, itigil mo na ang pag-improve sa disenyo ng Diyos. Tigilan mo ang paghanap ng shortcut sa mga pagpapala niya. Tigilan mo ang paggamit ng sariling paraan bilang kapalit ng kanyang process. Oo, ang pusong hindi marunong maghintay ay laging naghahanap ng mabilis. Pero ang pusong tapat sa Diyos, pipiliin ang proseso niya kahit mahaba, kahit masakit, kahit hindi maintindihan. Bakit? Kasi alam ng pusong iyon na ang mga daan ni Yahweh ay mas mataas, mas tumpak, at mas mapagkakatiwalaan. Ang pinagkaiba ni Saul at ni David, alam niyo ba kung ano? Hindi sa perfection. Pareho lang naman sila nagkasala. Ano pinagkaiba nila? Ang pinagkaiba nila ay puso. Ang puso, ang sabi, kaya ko to, may mas mabilis akong paraan. Pero ang puso ni David, ano sabi? Panginoon, ang mga daan mo ay mas mataas kaysa sa akin. Kaya tuloy yung isa, si Saul, nawala sa kanya ang kaharian. Pero yung isa, si David, naging standard ng lahat ng magiging hari pagkatapos niya. At sa linya niya nanggaling ang Panginoong Hesus. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, anong klaseng puso ang meron ka? Yung nagmamadali o yung nagpapasako? Kaibigan, marahil kinausap ka ng Diyos ngayon. Matagal mo na sinusubukang kontrolin ang sarili mong puso na hindi marunong maghintay. Sinusubukan mong ayusin ang sarili mo sa pamamagitan ng disiplina, mabubuting intention at sariling lakas. Pero kaibigan, hindi mo kailangan ng behavior modification, kundi kailangan mo ng heart transformation. At ang tanging makakagawa nun ay ang Panginoong Hesus. Kung ikaw yan, kaibigan, huwag ka nang maghintay pa. Pag-uwi na lang o kapag ready na ako. No, ang tamang oras ay ngayon na. Ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na meron akong pusong hindi marunong maghintay. Isang pusong lumayo sa inyo at sa inyong mga daan. Madalas ako nauuna sa timing mo, natatalo ng pressure at sinusubukang i-shortcut ang proseso mo. Panginoon, kailangan po kita, hindi lang gabay, kundi Panginoon at tagapagligtas ko. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Isinusuko ko sa iyo ang puso kong ito. Palitan mo ito ng pusong tumitibok ayon sa iyong puso. Pumasok ka sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung ipinanalangin mo yan, kaibigan, mula sa puso mo na merong pananampalataya sa Panginoong Hesus, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Ito na ang simula ng isang bagong lakad, isang lakad ng pagtitiwala sa timing ng Diyos. Paninindigan sa gitna ng pressure at pagpapasakop sa proseso niya. Pero hindi ka na mag-isa dahil ngayon ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na. At siya ang tutulong sa iyo sa bawat hakbang ng iyong bagong buhay. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain.
Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kaibigan, bago tayo tuloy ang magtapos, hayaan mong balikan natin yung natutunan natin ngayon. Gusto ko tumimo sa puso mo ang katotohanan na ito. Dahil ito yung susi natin para lumaya sa impatient heart. Una, wait for God's timing. Ang delay ni Lord ay hindi rejection. Sa panahon ng paghihintay, may hinuhubog siya sa iyo. Hindi lang basta pinapatagal, kundi may ginagawa siya sa puso mo. Kaya gamitin mo ang paghihintay, hindi lang para magtiis, kundi para lumago. Pangalawa, stop being pressured. Ang pressure ay hindi lumilikha ng character. Ito ang nagpapakita kung ano talaga ang nasa puso mo. Pangatlo, submit to God's process. Hindi lang ang layunin niya ang mahalaga, pati ang pamamaraan niya. Huwag mo baguhin ang desisyon niya. Huwag mo madaliin ang plano niya. Magtiwala ka na ang proseso niya ay para sa ikabubuti mo at sa kaluwalhatian niya. Ito ang paraan para mapagtagumpayan mo ang pusong hindi marunong maghintay. Maghintay ng may pananampalataya, manindigan kahit may pressure at maglakad sa proseso ng Diyos na may buong pagtitiwala. At ang magandang balita, hindi mo kailangan gawin ito na mag-isa. Bakit? Kasi ang Diyos ay kasama mo at ang kanyang Espiritu ang magpapalakas sa iyo araw-araw. God bless po sa inyong lahat.